Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Mall of Asia Complex. Ongoing na nga ang reclamation na ginagawa ngayon dito sa likod ng Mall of Asia. Matapos na sila ay bigyan ng clearance at go signal ng DENR na ipagpatuloy ang ginagawa nilang dredging activities. Kung babalikan natin, ilang buwan ang nakaraan, pinatigil ng DENR ang lahat ng mga reclamation projects na ginagawa sa Manila Bay. Ayon na rin yan sa utos ng Malacanang upang pag-aralan ang long-term effects ng iba't ibang mga reclamation na ginagawa sa Manila Bay area. Dalawa pa lang yung pinayagan na magpatuloy sa ginagawa nilang dredging at pagtatambak ng lupa at buhangin, ang Pasay Harbor Reclamation at ang SM Prime Reclamation Project na nasa likod ng Mall of Asia. Puntahan na natin at tingnan natin ang latest na progress sa ginagawang Mall of Asia expansion. Dito pala tayo magsisimula sa kabilang dulo at makikita naman natin malawak na yung itinambak na lupa dito sa Mall of Asia Seaside. At ngayon nga dito mismo sa Baywalk area ng MOA, tinambakan na ng lupa at buhangin. Ngayong 2024, isa pang proyekto dito sa Manila Bay area ang inaabangan natin na sana matuloy na. Isang mega project na matagal na nakaplano pero hindi mo na itinuloy dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Yan ay ang Soler Cruise Terminal Project. Dito yan itatayo sa likod ng Soler Resort and Casino na matagal nang nakaplano pero inabutan nga ito ng pandemic. Kaya ang nangyari, on hold muna at delayed ang proyektong yan at sana ngayong 2024 ituloy na ng Soler Resort and Casino na itayo ang isang world-class project, ang Soler Cruise Terminal. Ang proyektong yan ay magiging daungan ng mga cruise ship dito sa Manila Bay na makakatulong sa turismo dito sa ating bansa. Sa ngayon makikita naman natin na nagkakaroon ng dredging activities dito sa spillway, yung mga man-made canal na boundary ng mga reclamation projects noon na ngayon ay naging mga syudad na katulad ng Asiana City, Bay City kung nasaan ang Mall of Asia Complex at Asia World doon sa unahan. Anyway, balik tayo dito sa ginagawang reclamation project sa likod ng Mall of Asia. Full blast na ngayong pagtatambak ng lupa at buhangin dito at napakabilis na makabuo ng man-made island. Napakalapit na dito sa breakwater area yung itinambak na lupa at buhangin. Mukhang mapapadalas na yung pagpunta natin dito sa Mall of Asia dahil mabilis lang at non-stop yung ginagawang pagtatambak dito.
Update muna tayo sa ongoing din na Mall of Asia Expansion Project. Natapos na nga yung Sky Garden dito sa South Wing at napakaganda na ngayon dyan sa taas. Ngayong 2024 patuloy pa rin na ginagawa ang expansion naman dito sa North Wing kung saan ginagawa ang Sky Garden dito naman sa kabilang side, pati na ang football stadium. Ayan guys, ongoing pa rin yung proyektong yan. Baka sa huling bahagi pa ng 2024, ito matatapos. Malawak yung man-made island na itatayo dito na expansion ng Mall of Asia. Nasa 360 hectares ang lawak nito. Mabilis lang yung pagtatambak dito dahil tuloy-tuloy yan mula umaga hanggang sa gabi. Katulad ng ginawa doon sa kabila sa Pasay Harbor Reclamation Project na mabilis lang nabuo yung man-made island. At ngayon ay napakalawak na nga ang naitambak doon mula dito sa Mall of Asia area hanggang doon sa may CCP complex. Ngayon pa lang ay dapat i-enjoy na ng mga tao na namamasyal dito sa Mall of Asia ang view habang may dagat pa dito. Dahil kapag natambakan na, iba na ang magiging itsura. Dahil mawawala na nga yung dagat at magiging lupa na. Ayan, dun sa unahan makikita naman natin tuloy-tuloy na yung pagtatambak ng lupa dito. Marami pa mga barko dyan na nakaabang na may dalang lupa at buhangin na itatambak dito sa likod ng Mall of Asia. Dito naman tayo sa Pasay Harbor Reclamation Project. Nagpapatuloy na rin yung pagtatambak ng lupa dito sa dulo matapos nga nabigyan din sila ng go signal na ituloy ang reclamation na ginagawa dito.
Mas nauna na nga na nagsimula ng dredging activities ang Pasay Harbor Reclamation Project na sinimulan pa noong nakaraang taon. Kaya naman malawak na yung naitambak na lupa dito. Nasa 260 hectares naman ang man-made island na magiging Pasay Harbor City. Ayon pa sa naunang plano, ang Pasay Harbor ang magiging Island A at B at ang SM Prime Reclamation naman ang Island C. Hindi pa tapos itong Pasay Harbor Reclamation Project, magkakaroon pa yan ng dagdag na tambak dito naman sa dulo. Ang Pasay Harbor Reclamation Project ay proyekto ng Pasay City Government. Kapartner nila ang PHCC o Pasay Harbor City Reclamation. Napakaganda pa naman ang Pasay Harbor City kapag naitayo na may master plan na gawa ng AECOM. Anong masasabi nyo dito sa ongoing progress ng dalawang malalaking reclamation project dito sa Manila Bay? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.